message na na-post sa Facebook. Dapat po daw natin alalahanin na ang isang tao ay pumupunta sa simbahan hindi dahil siya ay malakas, hindi dahil siya ay puno-puno ng blessing, hindi dahil sa kanyang matagumpay. Hindi siya pupunta sa simbahan upang maranasan niya muli ang pagkikipo at pag-abot sa kanya ng Panginoon. Amen? Amen. Kapag kailangan nun natin ang lakas na galing sa ating Diyos. Napakasarap pong isipin na tayo ay nagkakatipon-tipon dito na meron tayong anticipation na makakaranas tayo ng kakaibang kalakasan na galing sa Panginoon. Amen? Naalala ko po yung isang preaching na isang kapatid na pastor na kung saan pupunta daw tayo sa church dahil tayo ay may karamdaman. Tama po ba? Sino dito ang naniniwala na siya ay may karamdaman? At kailangan niya ang haplos ng Panginoon. Kapag ganyan po ang ating attitude, nararamdaman natin ang haplos ng Lord. Amen? Napakasarap po din isipin na kapag po tayo ay nasa presensya ng Panginoon, importante na alamin natin ano ba yung nagbibigay sa atin ng tunay na meaning ng pagsamba sa Panginoon. Alam nyo, merong isang thought na binigay sa akin minsan. Sabi ko, mamamatay ka bukas, magagalit ka pa ba ngayon? Can you afford to get angry? Can you afford to get to hate kung mamamatay ka na bukas? Hindi na, di ba? Di ba? Hindi mo na rin iisipin na mag-iipon ka pa ba ng bibilin mong mga bagay kung mamamatay ka na bukas? Hindi na din, di ba? Napakasarap mong isipin na yung buhay natin ay hawak ng Diyos. Hindi natin alam yung bukas. No? Yung isa nating kapatid, si Brother Rafi sa Hope of Glory. No? Nung 2 weeks ago ay tumawag si Sister Beck. Ay, tinawagan ko si Sister Beck ng alas 12 ng gabi yun kasi nga kailangan silang hindi natatawagan. Sabi ko yan, narito kami sa ospital. O bakit? Si Brother Rafi, sinugod, pinapump na lang. Ako, so sure enough, yun na pala, no? Then on arrival, si Brother Rafi ng ating Hope of Glory. Bata pa yun, edad ko lang siya. So, nung maaraman ko yun, talagang napag-isip ako, talagang hindi mo hawak ang buwan. Nung muling uwi ko, ang lakas-lakas pa niya. At nag-volunteer pa siya magturo ng negosyo niya na ang negosyo niya kasi yung pagsusupply ng mga shirane, yung mga gas sa mga tao. Yun ang negosyo niya. At dahil naging matagumpay niya sa negosyo yun, gusto niya i-share sa mga kapatiran. In fact, meron na siya nasilan si Pastor Juancho natin doon. Yun ang naging negosyo ni Pastor Juancho. Nakapagtayo ng 4 na branches ng pag-deliver ng mga gas niya. At yan po siya kagengke. At tuwan-tuwa siya. Nakabili siya ng Fortuner dahil yun sa kanyang negosyo na yun. And then, nung araw na yon, naglaro siya ng basketball. Pagkalaro niya ng basketball, mainit. Sobrang sipag. Nagsikaso naman niya yung negosyo niya, nag-asiti din. Pagkas, nililis niya yung kanyang Fortuner. Ayun na ho, inatake na siya pagkatapos nun. In other words, talagang sabi ng mga kalaro niya, at least nagpahinga, ang hirap nung inabot namin yung paglalaro. No? Lahat sila nagpahinga maliban sa kanya. Doon ko naalala, no? Mahirap din pala pag hindi ka nagpapahinga. No? Karamihan sa atin dito, walang pahinga, di ba? Amen. Di ba? Parang yung bawat bawat araw talagang konti na lang itinutulong natin kasi nagsisikay tayo, di ba? Pero alam niyo ba, mas mahalaga ang buhay kaysa sa hanap buhay? Amen ba? Amen. Mas masarap po mabuhay ng malakas at saka masigla. Amen? Importante po na magkaroon tayo ng tamang pananaw tungkol dito para ma-enjoy mo natin ating pagiging anak ng Diyos. Amen? Sa ating pong pag-aaral ngayong hapon ito, nais ko pong ibahagi sa inyo yung pong pagpapagaling ng Panginoon sa isang bulag sa taga Bethsaida. Matatagpuan yan sa Mark chapter 8, verse 22 hanggang verse 26. Basahin mo natin. Ang sabi diyan, they came to Bethsaida and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. And he took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spat on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" Then he looked up and said, "I see people. They look like trees walking around." Once more, Jesus put his hands on the man's eyes. Then his eyes were opened,
his sight was restored, and he saw everything clearly. And then Jesus sent him home, saying, "Don't go into the village." Dito po makita natin ang tatlong lesson sa buhay na dapat po natin maunawaan. Una, makikita mo natin din yung passion and compassion of Christ. Dapat alam mo natin ito. Alam niyo, minsan, kailangan ko nga i-remind lagi ng sarili ko na kapag ako ay tumayo dito sa harapan at nag-praise, dapat i-praise ko at kilala ko si Jesus. Siguro yun ang maganda na pagka tayo sumamba, nakilala natin si Jesus. Hindi yung paano magkaroon ng pagkapana, paano maging matagumpay, no? Yan susunod ho yan kapag ka nakilala mo ng lubusan kung sino si Jesus. Amen? Amen. Kilala natin siya bilang Panginoon. Amen? Tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Amen? Pero alam niyo po, mas marami pang bagay tayong matututunan tungkol sa Panginoon habang tayo ay patuloy na nagkakatipon. Amen? Amen. Dito mata natin yung kanyang passion and compassion. Una, kita niyo siya, no? They came to Bethsaida. Ang Panginoon, parang hindi na talagang ang kanyang passion na abutin ng mga tao ay ganun lang, no? From one place to another, pupunta siya, talagang nilalakad niya, no? Wala pa nung kotse, no? Wala pang kuruma, no? Wala din silang gamit na camel, no? So, naglalakad lang siya, no? To be able to reach out to the people who needs Him, diba? So, dito makita mo yung kakaibang passion ng Panginoon, no? At ito makita natin na ganito siya sa atin, eh. Kaya kapag kakayaw ay nandun sa kalagayan na talagang kailangan mo ang kanyang tulong at hirap na hirap ka. Naalala ko yung isang kaibigan ko. Nung ako po umuwi ng Pilipinas, talagang nasa isang mahigpit na pagsubok ako. No? Nawalan ako ng trabaho at sabi ko, sa edad kong ito at 57 na nga. No? At 57, parang ang hirap ng maghanap ng trabaho. No? So, tinawagan ko yung kaibigan ko. Yung Globe, no? Tinulungan ko to nung nasa Singapore ako eh. At the time, nagka-problema siya, so kinutkup ko siya sa bahay ko. So ngayon, sabi ko, pare, kailangan ko ng contact sa ganitong company. So nakita naman kami, no? At genking-genki siya, o kumusta ka na? Nagkumustahan kami. Eto, nakabawi na ako, sir. Biro mo, mula nung mawala ako doon sa trabaho, sa kumpanya ko trabaho ko, buti tinulungan mo ako nung napunta tayo sa Singapore. Ngayon, nakabawi na ako, nakapagsundan ako. Tuwang-tuwa mo siya. At ako ay tuwa din para sa kanya. Kaya lang, itong nakarang linggo, nabalita ko lang na mga problema na naman siya. At kung ganda na ng kanyang trabaho, ganda na ng kanyang kalagayan. Nagkaroon na naman siya ng problema. So, sinend ko siya ng message na, alam mo, dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kasi, hinahanap ng Lord ang pagdingap natin sa Kanya. Yun pala yun no? Minsan kasi, nalilibang na tayo sa pagpapala. Yan ba? Nalilibang tayo sa maraming bagay. Pero yung paglingap natin sa Panginoon na hinahanap-hanap ni Lord, yun ang gusto niyang maranasan. Kaya kapadala ka ng konting pitik. Para maalala mo siya, no? Para lumapit ka muli sa Kanya. Ikaw ba, hihintay mo pa yung pitik ng Lord para lumapit ka sa Kanya? Di ba? No. Di ba? No amen. Di ba? Kailangan, kahit na walang pitik, kahit na walang pagsubok, kahit walang kahirapan, ang lapit-lapit mo kay Lord. Amen? Siguro sa mga may anak, talagang hindi maiwasan na may favorite na anak. Ako meron paborito eh. No? Hindi ko na sinasabi sa kanila. Pero itong paborito, kaya ko siya paborito. Alam mo, kasi love na love niya ako. Oo, talagang pagkausap ko yan, umiiyak pa yan sa telepono. Papa, miss na kita. Papa, hindi ko siya, talagang nasasabi ko rin, paborito ko to kasi nakakaplos niya yung puso ko. Amen? Ganon din ang Lord sa atin. Kaya nga niya tayo nilikha para tayo ay maging malapit sa Kanya. Di ba? Ang reason why God created man so that men will continue to worship God. Yung talagang paparamdam ng tao ang pagmamahal niya sa Diyos na lumikha sa Kanya. Alam niyo, kapag yun ang pinakita natin sa Panginoon, the Lord's passion will be upon us. Yung kanyang pagsisikap na patuloy tayong makaranas ng pagkapala, hindi niya pagkakalit. At dito ba natin ang Lord, no? Araw-araw talagang lumalakad siya. In the 3 years of His ministry, He walks para to find people to minister. That's the passion of Christ sa atin.
And the compassion of Christ natin dito, nung dumating sa Bethsaida, merong yung mga tao, dinala yung isang bulag, no? At pinakiusapan si Jesus na hipuin ito para gumaling. Si Jesus, nakita nyo, nung pakiusapan siya, no? Talagang nahabag siya. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung lalaki at lumabas sila ng barangay. So, hindi niya hinipo agad yung bulag doon sa harapan ng mga tao, nagdala sa kanya. Kundi, kinuha niya yung lalaking bulag na ito at inakay niya at one-on-one, lumabas sila. No? Lumipas sila sa, kumbaga, nasa Chihara, punta sila doon sa Pizarro Sur, sa Goy. Kung dati sa Jawata, punta sila doon sa Goy. No? Doon sila nag-one-on-one. No? At pagdating doon sa nag-one-on-one sila ng Lord, dinura ng Lord yung kanyang mata. Kakaiba to. Ito yung kakaibang pagkagamot ni Lord, no? Biro mo naman, bulag ka ngayon, at bigla makaramdam ka, may bumura sa'yo, no? Dinuran siya ni Lord, no? At nakakita siya. So nung makakakita siya, sabi ni Lord, nakakakita ka ba? Nakakakita ko ng mga tao lumalakad na parang mga punong kahoy, no? So hindi dahil words, nakakakita pero blurred, di ba? Pero blurred. No? So ang ginawa ni Lord, anong ginawa ni Lord? Hinawakan niya muli. No? At nung mahawakan niya muli ng pangalawang pagkakataon, nakakita siya ng napakaliwanag. Ganun ka-compassion ng Lord sa isang taong lumalapit sa Kanya. Hindi siya tumitigil. Kahit nakakita na ng okay na, may nakikita na, may nababanaan na, siguro yung bulag na yun, tuwan-tuwa na kasi nakakita na siya. Di ba? Siguro gusto na, salamat, nakakakita na ako. Parang gusto na niya kumalis siguro dahil talagang may nababanaan na siya. No? May nakikita na siya naglalakad. Pero mga punong kahoy yung tingin niya na naglalakad. Pero hindi na-satisfy si Lord. No? Ang ginawa ng Lord, He touched the man the second time. At doon nakakita ng clearly. That's the compassion of God. Yun ang compassion ng Lord. Kaya pagka tayo po ay lumalapit sa Panginoon at meron kang problema, tandaan mo, ang Panginoon talagang mahabagin. No? Mahabagin siya kahit mga kasalanan mo, yung pagiging pagkalong mo, kahit kasalanan mo, ang iyong pagdurusa at kahirapan na naranasan, kahit na dahil sa iyong pagkakamali, gano'n siya mahabagin. Basta lumapit ka lang sa Kanya. Kasi hindi naman nasusurpresa ang Lord kapag nakagawa tayo ng kasalanan. Diba? Hindi lang noon ako ito. At nagkasaan, hindi, no? Hindi nagugulat ang Lord kapag nagkamali tayo. Kasi kilala na niya tayo. Parang kilala ka na niya, magkakamalihan mo. Parang talagang, in our nature, God knows na talagang meron tayong propensity to do the mistakes that we did. Pero, nandun ang passion and compassion ni Lord para tayo ay abutin. Amen? Kaya sarap po na kapiling mo ang Panginoon, di ba? Ang sarap kapag ang kapiling mo ay ganito, no? Na may mahabagin, no? Kahit na kaibigan natin, kapag ang kaibigan natin talagang mapapuna, di ba? Yung bang mapaghusga, ayaw mong kasama yun, di ba? Kasi kapag ang kasama mo mapanghusga, konting pagkakamali lang, natatakot ka, di ba? Natatakot ka magkamali kasi huhusgahan ka, di ba? Huhusgahan ka. At sasabihin ko, ganyan talaga yan. Hindi lang huhusgahan, ipe-Facebook ka pa. Natutuwa ako sa Facebook kasi di ba, may mga paraan tayo na nag-express tayo, no? Pero may tinatamaan, di ba? Pero di ba nag-express ka lang naman, may tinatamaan, no? Pero kapag meron akong gustong i-express, binablock ko muna yung mga taong matatamaan. Kasi ayoko mag-isip siya na pinapatamaan ko siya. Kaya nakablock yung mga taong matatamaan kapag nag-post ako. Kaya kung hindi kayo nakablock, hindi kayo pinapatamaan, ha? Pero ito yung yung bang ang hirap kapag ang kasama mo ay talagang pinuhusgan kapag nagkamali ka, isa. Naalala ko po yung mag-asawa. Nag-celebrate po sila ng 50 years anniversary. Nakakaingit, di ba? 50 years anniversary, no? Golden years. Ano ang sikreto ng inyong napakatagal na pagsasama at nakarating kayo sa 50 years anniversary? Sumagot yung lalaki, alam mo, ganito lang yan kasimple. Kasi nung bago